Hello, sound check. Hello, test mic. Hello? 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 Hello, hello. Yes. O, tama na. So ngayong gabi, andito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating Kali serye. Dahil lang. Try muna natin, baka di na record. How about you, Ayesha? Ano ba? Yung wag masyado pong overthink yung mga nangyayari po sa present. Kasi parang masyado ko pong iniisip yung mangyayari. Parang gusto ko na pong mag-give up. Ganun po. Sana wag po siyang panghinayang. Lalagpas rin naman po yung problema ko. Kasi nandyan rin po si Lord sa side ko. Yun lang po. Ayan, ibalik mo kay Sophie. Gusto kong malaman bakit yun yung gusto mong ituro sa self mo? Ano nangyari? Bakit? Sige, gusto ko malaman ulit ano yung gusto mong sabihin. Then, bakit gano'n? Anong nangyari? Like, super short story lang siguro. Ano po ulit? O, di ba sabi mo meron kang gusto sabihin sa younger self mo. Apo. Pero, bakit? Bakit yun ang gusto mong sabihin? Ano bang pinagugutan nun? Not necessary the details siguro, pero what led you on learning that? Kasi po, sa lahat po ng bagay na nararanasan po is parang lahat na lang po ng mga bagay-bagay na nagagawa ko is parang kinakahiya ko na lang po lagi, ganun. At parang pag may nagawa lang po akong mali, yun na po, parang di ko na po matatama ulit, parang ganun po. Okay, that's a very meaningful take na not all that happens in life could be perfect, but we just have to learn from those things. Kaya itong mga lessons na to masasabi natin sa younger self natin, pero yun din yung gusto rin natin sabihin sa mga younger generations right now. And of course mamaya pag nandun na tayo sa bahay mo, yan, we will talk about more of those things. Yes. So with that, abangan ninyo yung susunod na clip nito after a few minutes. Yes, stay tuned. Yeah, stay tuned. And it is one of those new things dito sa video na to. And we will explore more of the different inputs ng mga kabataan sa generation natin ngayon compared dun sa generation din dati. Syempre, hindi naman lahat dito is magkakaedad. But still again, God can use different timelines and God can use different lives to teach different people, because different experiences leads to different lessons. So, yon. Hello. So, here we are, kila Nimer at Pasit Canton Days. So, pwede ko bang interviewin si Nimer habang nandito? Sige lang. Kulay blue dito, oh. Buti pa dun sa misala, napaka-aesthetic. Dito tayo sa yung lightings kasi. Oh. Siyempre ito ilalagay natin sa bloopers to. Sa banda sa dulo. Doon tayo sa matitino. Oo. Ayan. So, di ko alam sa ko lalagay ito. Come here, Nimer. One-on-one tayo dito. Ayan. So, ikaw, ayan. Ano yung... Ayan, so, quick question lang siguro. Di ba yung... Di ba nagsabi ka ng lesson na gusto mo ituro sa self mo? In one sentence, ano ba talaga yung lesson siguro na yun? Lesson? Oo. Na gusto mo ituro dun sa younger self mo? In one person? Ano po siguro? Parang i-ready niya po yung self niya. And matuto siya na
na wag mag-depend sa mga tao sa paligid niya. But, mag-depend siya lagi kay Lord. Anong pinaguhugutan nun? Pinaguhugutan ko kasi not all people po kasi is magsistay talaga and proven naman na po yan. Kasi lahat po kasi ng mga tao merong parang merong reason po kasi na for example, kahit sobrang ganda ng relationship nyo, but that person, pwede siyang paano bang magandang? Like, pag sa makabilang buhay na. So, that's one. Kasi pag nasanay ka po na wala yung tao na yun, I mean, nasanay ka po na nandyan yung tao na yun. Pero, pag wala na siya, parang mahihirapan ka na po kasi na like, mabuhay nang wala po siya. Ganun. So, yun po yung gusto kong ituro na dapat ready siya. So it is more like when the Lord gave you the chance to spend time with that person, ang focus mo is not what happens tomorrow but on how can you maximize or make today meaningful. Yes. Okay. Gusto ko po na na like every moment with that person. Gusto ko po talagang pinapahalagaan. Lalo na po ngayon na may mga regrets po na nangyari kasi nung sabihin ko na kay lolo ko po, yung marami po akong regrets na ay lagi ko pong pinipili yung ibang bagay kasi na mag-spend ng time sa kanya. So, And so really that's one of the things kung ba't nagkakaroon tayo ng regrets, nagkakaroon tayo ng disappointments sa life. And yan, kaya na-apply natin yung tinatawag na YOLO pero not in a way that is consuming yung life na meron tayo. We only live once but we live it for the Lord. yes. And dun sa mga taong around sa atin. Opo, hindi po Ayan. para sa sariling pressure lang po natin. Okay. So ito siguro, since nailagay na natin yung lesson dati na gusto mo, lesson ngayon na gusto mo ituro dun sa younger self mo. Sa future self mo naman, ano yung gusto mo sabihin? Kung anong gusto kong sabihin. Siguro, if, ano ba to? Kasi ngayon, I'm scared po about my future kasi I'm not very sure kung anong gagawin ko or anong mangyayari. Pero siguro, if may sasabihin ako sa future self ko is that kahit anong mangyari, it is never the ending hanggat nabubuhay po ako. Palaging may chance. Okay. So, yan. To the future Nimar na manonood nitong video na to, when you feel like everything is not doing well or everything is not under control, unbearable, maaari frustrated ka, sabi nga niya, it's never been the end. Yes. May bukas pa. Even though tomorrow is not promised, you just have to live now. You just live today. You just have to make the most of what you have today. And if tomorrow comes, then live for tomorrow when the day of tomorrow comes. So, wag mong isipin kung ano yung meron ka ngayon. Yes, kaya mo yan. Kung ano yung meron ka sa kinabukasan. Dahil yung bagay na meron ka ngayon, binigay ni Lord para yan yung bagay na magagamit mo ngayon. Sufficient unto this day is the evil thereof. At kahit mag-worry pa tayo, may stress lang tayo, pero hindi natin masasolve yung worry para sa bukas. Ayan. So, anymore. Siguro sa mga yung friend mo siguro, eto siguro, last question siguro. Then, we will move forward sa ibang mga topics natin maya-maya. If you are to have a friend that you are looking for, if you become that friend that you are looking for, ano yung may papayo mo ngayon sa sarili mo? Ayan. If I am that friend po. If that you are looking for that friend, okay. pero dahil wala ka ngayon yung friend na yon, and it so happen na ikaw muna yon, ano yung sasabihin mo sa sarili mo? Wait lang. Mahaba-habang isip. Siguro, I'm always here for you. Ganon. And, alam mo, anytime, nandito ako para sa'yo. Okay. Makikinig ako sa'yo without judgment.
That's a good one. Yeah. So people out there, kung may mga pagkakataon man na maaari, hindi mo mahanap yung taong hinahanap mo, be that person to other people. Lagi nating ipaalala na hindi nila kinakailangan maging mag-isa dun sa bagay na pinagdadaanan nila. Kung minsan man tayo naghahanap ng companion sa buhay, at the end of the day, those people around us maybe just waiting for us to reach them and have them know that you are just waiting for them to reach out to you. Parang si Lord, siya ay naghihintay lang para mag-reach out tayo sa Kanya. So no matter what happens in life, sana yung mga messages na to on our past, on our present, and our future, those are not just incidents or naisip lang natin, pero yun yung mga bagay na binigay ni Lord sa atin para sabihin natin hindi lamang para sa sarili natin pero para rin sa iba. So with that, thanks for that. Siguro tignan natin mamaya kung meron pa tayong mga future questions, but right now, thank you for sharing those kind words and encouragements. Thank you po. And it's not an accident kung bakit mo nasabi yan. It is the Lord who gave that to you. Amen. Hello guys. Yan. So we are on this ending na nitong day na to, and maybe I want to ask the question to siguro si JC muna. Yan. JC. What are the things na gusto mong sabihin sa sarili mo pero gusto mo sana mga friends mo yung nagsabi sa'yo na siguro ganun na lang? Ano po? Yung gusto ko marinig sa friends ko po. Oh, like ano yung gusto mong parang payo nila sa'yo or message nila sa'yo na siguro hindi mo pa narinig word by word, pero sana hopefully one day marinig mo sa kanila. Sa circle of friends ko naman po na-appreciate naman po namin yung existence ng bawat isa. So, siguro po gusto ko pa pong marinig galing sa kanila na ano ba wag po akong mapagod magbigay ng smile sa kanila. Yun po. Yan. So, smiling face pala si JC na magbo-birthday niyan. Yan. So, happy birthday sa'yo. Shout out kay JC. Thank you po. Yan. So, narinig natin na one of the message that he wanted is the encouragement to still go forward, magpatuloy lang, continue, kasi hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin, hindi sa lahat ng pagkakataon okay tayo, at hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin na mag-move forward. Pero minsan yung mga simple words lang ng kaibigan natin or yung those people around us na yes, kaya mo yan, or na-appreciate ko yung mga efforts mo, or na-appreciate ko yung existence mo, na-appreciate ko kung paano ka ginagamit ni Lord sa buhay ko. Those simple words brings warmth agad and encouragement for us to go through, get through, and continue. Ikaw naman kapatid na kabigaw, any messages that you want to leave for this day para sa lahat? Siguro pwede rin para rin sa sarili mo. Ayan. Sige, PM. Pwede pasuyo yung question natin ulit.
Anong message lang? Simple message. Siguro, maybe message for you, for yourself, for those people around us. Ganun. Siguro to end the day, syempre, di ba? Napakabuti ni Lord, isang araw na naman ang lumipas sa buhay natin, di ba? Hindi lahat nakakaranas ng fulfillment sa kung paano tayo pinifeel ni Lord sa buong maghapon, kasi hindi lahat ng tao nakukontento sa kaanong bagay na meron sila. Marami akong kilalang tao, mga nakilala, even sa work, ayan, wala silang contentment sa kung ano yung meron sa kanila. Actually, medyo nag-i-struggle ako sa mga ka-work ko, ka-office mate ko, kasi sila, although na Christian sila halos, pero may mga ilan talaga na merong kanya-kanyang pananaw sa buhay. Yun medyo talagang tumataliwas sila sa kung ano yung mga sinasabi ko, pero keep moving forward pa rin tayo sa pag-share ng salita ni Lord. So yun na nga, hindi lahat merong fulfillment na binibigay si Lord. Siguro iiwan ko lang na maikling salita sa huling gabi na to, sa araw na ito, sa lumipas na araw na ito, is yung fulfillment na meron tayo kay Lord. Kasi meron akong katrabaho nga, kagaya ng nabanggit ko, babae siya, ayan. And although na palagi kong binabanggit yung mga word ni Lord, kasi bilang mananampalataya, syempre nagpapakasangkapan tayo kay Lord. Marami siyang pinagdaraanan sa ngayon, and then lahat ng mga bagay na sinasabi ko talagang medyo kinokontra niya. So medyo ako doon, medyo hindi pwede yun, syempre. Ayan, bilang isang Kristiyano, naiintindihan ko siya. Kasi nga may mga pinagdadaanan pa sa sarili niya ngayon na hindi niya itinataas sa Lord ng buong buo. Kasi meron siyang pinaniniwalaan sa sarili niya na hindi niya ibinibigay kay Lord ng buong buo kung ano yung pinagdaraanan niya. Wala siyang fulfillment, gaya ng sinabi ko. Hindi niya ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na kanyang naranasan. So even though na lahat naman ng bagay tayo is galing kay Lord, so isang bagay din kasi na natutunan ko is to appreciate even the small things na galing kay Lord. Mga bagay na meron tayo na hindi natin inaakala o iniisip na galing pala kay Lord, kasi naiitsipwera kasi wala sa piling natin, wala tong mabigat na meaning or halaga sa atin. Gaya na lang na meron pa tayong pera, ayan, may trabaho pa tayo, may kinakain tayo sa pang-araw-araw, meron tayong marutulugan, may bahay tayong maayos, nakatulog tayo ng payapa sa gabi, kumpara sa mga taong walang-wala talaga. So one thing is for sure, na nandyan si Lord sa atin. One thing is for sure, na pagka in-acknowledge natin yung present ni Lord, na nandyan siya sa atin, wala na tayong kailangan pang hilingin or kailangan pang hingin sa Lord, kasi si Lord lang is enough na. Yung mga bagay na binibigay sa atin ni Lord is more than enough na. So kung bibigyan ko siguro siya ng advice or a little word na galing kay Lord or galing sa akin, nang hindi siya magre-react, kasi lahat ng salita ko talaga is meron siyang reaction. So sasabihin ko siguro sa kanya is appreciate the small things na meron ka. Girl siya kaya ayun, hindi ko siya makausap ng maayos, kasi alam mo naman, hindi ko naman nila lahat, pero yung personality niya talagang medyo matapang. Kaya yun, gusto ko lang sabihin sa kanya is, kung bibigyan ako ng pagkakataon, appreciate the small things, and wag nating isipin yung mga bagay na wala tayong control, kasi overthinker din siya. Ayan, hindi niya man binanggit, pero nahulaan ko na every night may mga pagkakataon na naiyak daw siya. So yun, patuloy lang ako nagpapagamit kay Lord sa kung ano yung kakaya ko. Hindi ko naman pwedeng gawin yung mga bagay na hindi ko kaya. So let us appreciate every small thing sa buhay natin na inaalaw ni Lord at pinibigay ni Lord. May mga bagay man tayong wala na meron sa iba, hayaan na natin yun sa kanila. Ayan.
yung mga bagay na yun yung pagpapala ni Lord sa kanila, iba din naman ang pagpapala ni Lord para sa atin. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng kwento or testimony sa Panginoon. Every story natin is unique. Kaya nga, testimony natin yung kada isa. Nalala ko yung si James. Ayan. Nung hiningi niya yung kagalingan kay Jesus. Kasi hirap siya makapaglakad. Hindi binigay ni Lord. Kasi nga, binanggit na Jesus doon na yung bagay na naranasan mo sa kabila ng meron kang karamdaman na ganyan, pinili mo pa rin na paglingkuran siya. And isang bagay yun na unique na wala sa iba, ang testimony ni James. So yun, let us acknowledge lang and ma-feel natin, maging magpasalamat tayo so kung ano yung bagay na meron tayo na galing sa Lord. Higit sa lahat yung mga small things. Kasi pag nag-add up yung mga yan, magiging malaki to. So yun lang sa gabing ito. Let us feel the blessings of the Lord. And good night. Amen. Ayan, so napaka-daming learnings, napakaraming insights, and of course, syempre gusto rin natin na marinig yung inputs ni Cesarian. To everyone, masasabi ko lang, ano kasi yung tanong? Sorry. Tanong. Any message that you want to give for tonight? Tonight, do all for the glory of God. Kasi kahit na napapagod tayo, kahit na may mga pinagdadaanan tayo, kapag inisip natin na lahat ng ginagawa natin para kay Lord, hindi in vain lahat ng yun. Kasi worth it lahat. Dahil para kay Lord naman yung lahat ng pagod, lahat ng to. And ayun, magpatuloy lang tayong mag-serve kay Lord no matter what. Kasi siya lang naman yung nakakapag-feel sa atin ng lahat. And tulad nga ng nasabi ni Brother Michael Ray, let us appreciate the small things. Kasi 'di ba, kapag kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa mas malaki. Ayun lang. So good night and God bless. So in here, we have different perspectives siguro and insights na narinig for tonight. And what matters most is sa buhay na meron tayo. It's very important that those lessons will not just become thoughts in our mind and in our heart. Pero those are the things that we live by, and hindi ibig sabihin na natutunan mo yan ngayon, hindi yan uulitin ni Lord na iparanas sa'yo sa susunod. Minsan, yan din yung bagay na panghahawakan mo kapag dumating na yung pagkakataon na same pa rin yung nararanasan mong hardships, same pa rin yung nararanasan mo na challenges. Pero hindi ibig sabihin pinaranas yun ni Lord para ma-destroy ka, kundi para mas maging matibay pa yung learning mo doon sa bagay na yun. Kaya marami tayong nakikita mga Christian, mas kalmado sila compared na sa dati, or maaari may mga nakikita tayo na bakit sila kalmado, bakit sila at peace, bakit sila hindi agitated. It is because they knew that one time in their life they had overcome those things, at ngayon sinusubok lang kung ano yung natutunan mo doon sa previous lesson. So kung ano yung natutunan mo sa previous lesson, yun yung apply mo ngayon,
And yung dating struggle na meron ka, nagiging victory siya ngayon. Yung mga dating trials, nagiging triumphs na sila ngayon. Yung mga dating hardships, nagiging hardening na nung ating faith kay Lord. Kasi minsan, pag meron kang bagay na totoo, sinusubok yon. And one of the famous quote, bago natin tapusin itong gabing ito, is, if your faith is true, it will be tested. Because something that is true will always be tested. So kung yung bagay na meron ka, yung faith na meron ka ay hindi totoo, how can it be trusted? How can it be tested? So sa buhay natin, siguro kung maglalagay tayo ng isang verse for this night, Proverbs 16 verse 3. Commit thy ways unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Sa mga overthinker, sa mga nagwo-worry sa kanilang future, sa mga hindi alam kung ano yung meron sa present, sa mga ino-overthink pa kung ano yung nasa past nila, all of those things, entrust mo kay Lord, and si Lord yung bahalang maglalagay ng peace that surpasseth all understanding. So balik lang lagi kay Lord, kasi wala tayong best place kundi kay Lord. So yun lang. God bless.